Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga magulang? Isang masaya po at masiglang pagbati sa lahat po ng inaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval at nag-aanyaya po na samahan po ninyo ako sa pagtalakay muli sa isang napakahalagang paksa. Ang paksa po na aking ipaglilingkod sa inyo ngayon ay ang isa sa mga pangunahin at pinakamahalagang aral po ng Biblia, ang nauukol sa kaligtasan. Subalit gaya po ng ating nalalaman, malimit na maging paksa ng maraming pagtatalo ang tungkol sa bagay na ito. Sapagkat hindi po magkaisa ang marami, hindi po magkaisa ang marami sa pagtuturo kung ano ba talaga ang kaparaan ng dapat sundin ng tao upang siya po ay maligtas. Kaya upang makasiguro tayo na hindi tayo magkakamali, ang sundin po natin ay ang kaparaan ng itinuturo mismo ng ating tagapagligtas. Sino po ba ang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa tao, sa atin, na maging tagapagligtas? Pakinggan ninyo sa Gawa ng mga Apostol sa 13:23, ganito ang nilalaman ng talata. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Maliwanag po ayon sa talata na ang Panginoon Diyos po ay nagkaloob o nagbigay ng isang tagapagligtas. Sino ang ipinagkaloob ng Diyos sa tao na maging tagapagligtas? Ang atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ano ang ipinag-utos po ng Panginoon Diyos sa mga tao para pakinabangan natin ang gagawin ng Panginoong Hesukristo na pagliligtas? Ang babasahin natin na kasulat sa Mateo sa 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ito po ang utos ng ating Panginoong Diyos sa tao para pakinabangan natin ang gagawing pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi po ng Panginoon Diyos? Maliwanag po, sabi ng Panginoon Diyos, ito ang sinisinta kong anak, ang Panginoon Hesukristo, na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya wala tayong ibang pakikinggan para hindi tayo madaya ng sinuman. Ang pakinggan lang po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang itinalaga ng Panginoon Diyos na dapat nating pakinggan sapagkat siya, ang Panginoon Hesukristo, ang nakakaalam ng kaparaanan ng gagawin po niyang pagliligtas. Kaya nga po nagkakamali yung iba, hindi magdaramdam. Dahil sa kung sino-sino po ang kanilang pinaniwalaan at pinakinggan. Teka muna, liwanagin po muna natin mga kaibigan, alin po ba ang kaligtasang ating pinag-uusapan? Hindi po ito kaligtasan kung sa ano paman. Ito po ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mabuti basahin ko po muna sa inyo ang nilalaman po ng pahayag at sulat ni Apostol Pedro. Madalas kong binabasa po sa inyo ang talatang ito, Ikalawang Pedro sa 3:7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang kaligtasan po na pinag-uusapan natin ay kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom na kung saan ay masusunog at malilipol ang lahat ng taong masama. Pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya paano po ipinakita ng ating Panginoon Kristo ang kahalagahan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Ganito po ang pahayag mismo ng ating tagapagligtas. Dito po sa Marcos 8:36, sa isang salin po ng Biblia, mas maganda ang pagkakasalin dito sa Tagalog ng Iglesia Katolika, ang bagong tipan na isinalin po sa Tagalog na isang pari na si Juan Trinidad. Pakinggan nyo sa Marcos 8:36. Ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat ano ang mahihita ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kaniyang kaluluwa. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, kaya dapat lang po nating tanggapin. Kahit matamo pa ng tao ang buong daigdig, kung mapapahamak naman po ang ating kaluluwa, anong sabi ng Panginoon Kristo? Ano anyang mahihita? Ano katumbas nun? Anong mapapakinabang? Wala rin po. Sa makatwid, walang katumbas ang ating kaligtasan. Kaya ano po ang itinuturo ng ating Panginoon Kristo na paraan para ang tao'y maligtas? Kung ako lang po nagpapahayag nito, huwag niyong paniwalaan. Pero ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Kristo. Sa Juan 10:9, John 10:9 ng Revised English Bible, sa wikang Pilipino na po, ganito ang pahayag ng Panginoong Kristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Tiniyak po ng ating Panginoon Kristo ang paraan para ang tao'y maligtas. Kailangan po ang tao pumasok sa Kanya sa loob ng kawan. Pansinin po ninyo. Namimili po ba ang Panginoon Kristo ng ililigtas? Hindi. Kaya sabi niya, ang sinumang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ano po ang dalawang mahalagang bagay na sinabi ng ating Panginoon Kristo na nais ko po na mapansin ninyong mabuti, mga kaibigan? Una, wala siyang itinatanging tao. Kaya sabi niya, sino man. Kaya kung meron siyang itinatangi, ay ang paraan o kaparaanan na dapat na gawin ng tao para maligtas. Alin po ang kaparaanan yun? Ang sabi ng Panginoon Kristo, sino mang pumasok sa loob ng kawan. Sa makatwid, ang kaligtasan po na ipinangako ng ating Panginoon Kristo ay nasa loob ng kawan. Para doon sa mga taong nasa loob ng kawan, wala po sa labas. Kaya nga ang utos niya, pumasok. Alin po ang kawan na kinapalooban ng mga taong pumasok sa ating Panginoong Kristo? Biblia po uli, pakinggan ninyo. Sa Gawa ng mga Apostol, Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa, sa kanya pong translation, sa wikang Pilipino na ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Niliwanag po ng mga apostol, ang kawan, ito po ang Iglesia ni Kristo. Kaya naman dito po dapat pumasok ang tao sapagkat ang Iglesia ni Kristo, bate po sa talata, ang tinubos o binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Tanong, mahalaga po ba ang katubusan? Napakahalaga po nun. Sapagkat ang natubos, ang napatawad sa kanilang kasalanan. At ang napatawad po sa kasalanan, ang tiyak na magtatamo ng kaligtasan. Ngunit ano naman po ang tutol ng iba? Siguro sagutin na rin po natin yung sinasabi ng iba. Mahirap na bang sabihin ngayon, at this point, kung sino ang magtatamo ng kaligtasan? Dahil sa hindi pa naman dumarating yung araw ng paghuhukom. Kailangan anya,
Hintayin mo yung mismong aktual ng pagbabalik ni Kristo para masiguro mo, ligtas ka ba o mapapahamak no sa apoy sa araw ng paghuhukom? Kaya alamin po natin, batay po sa Biblia ang sagot. Kailangan pa ba nating hintayin ang araw ng paghuhukom para malaman natin kung sino ang tiyak na maliligtas? Pakinggan ninyo. Sa Gawa ng mga Apostol, dito po sa Roma, sa 5:8 hanggang 9, ganito ang sinasabi sa atin at pagtuturo ng dakilang apostol na si Pablo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan at mga magulang, hindi na po natin kailangang hintayin yung aktual na araw ng paghuhukom para matiyak o masiguro natin kung tayo ay ligtas o hindi maliligtas. Sapagkat maliwanag po, ngayon pa lang, tiyak na, batay sa mga apostol, kung sino ang mga taong maliligtas sa araw na yaon ng poot ng Panginoon Diyos o sa araw ng paghuhukom. Sino po sila? Batay po sa talata ng Biblia, ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Aling dugo ang tinutukoy? Dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung mga taong nasaklaw ng dugo o ng katubusang dulot ng dugo ng ating Panginoon Kristo, sila po ang tiyak, ngayon pa lang, tiyak na maliligtas sa poot ng Panginoon Diyos. Sino ho ba ang natubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Kababasa ko lang po sa inyo, Gawa 20:28, ito ang Iglesia ni Kristo. Kaya tiyak ang kaligtasan ng mga taong nasa loob, wala po sa labas, ng iglesyang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ito ang aming ibinabahagi sa inyo sapagkat ito po ang katotohanang nakabatay o nakasalig po sa mga talata ng Biblia. Sa ilang saglit, magbabalik po ako mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin ang ating mahalagang tinatalakay. Ang sinasabi po ng iba na ang mahalaga lang ay ang ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang tagapagligtas. Hindi na anya mahalaga ang iglesia sapagkat ang iglesia, hindi naman yun ang tagapagligtas. Kaya may mga nagsasabi po, Kristo na lang puwera iglesia. Yun ang sinasabi nila. Mga kaibigan, hindi naman po namin itinuro kailanman na ang iglesia ang tagapagligtas. Ulit, para mapansin po ninyo, hindi po namin itinuro kailanman na ang iglesia ang tagapagligtas. Talagang ang ating Panginoon Kristo po ang tagapagligtas. Yun po ang nakabatay sa Biblia. Subalit, mahalagang tanong, kung ang Panginoon Kristo ang tagapagligtas, alin ang kanyang ililigtas? Biblia po, basahin natin. Sa Efeso 5:23, ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Sa talatang ito ay pinatutunayan po ng mga apostol na ang ating Panginoon Kristo ang tagapagligtas. Pero sana napansin din po ninyo, ang Panginoon Kristo po, bilang ulo, alin ang kanyang ililigtas? Yun ang kanyang katawan, na yun ang kanyang iglesia. Sa makatwid, ang ililigtas po ng ating Panginoon Kristo ay hindi po iba sa kanya, sapagkat ito po ay katawan niya. Hindi ba't ang ulo, yun ang Panginoon Kristo, yun ay may kaugnayan sa kanyang katawan, yun ang kanyang iglesia?
Kaya hindi totoo na walang kinalaman ang iglesia sa kaligtasan, mga kaibigan namin. Kaya paano po pinatunayan ng ating Panginoon Diyos sa pangyayari ang malaking kaugnayan at kinalaman ng iglesia na katawan ng ating Panginoon Kristo pagka ang pag-uusapan ay kaligtasan? O babasahin po natin ay nasa Gawa ng mga Apostol, Gawa 2:47, ang bagong tipan na Precious Seed Ministries na isinalin po ng Baptist Church. Pakinggan nyo, ganito ang nilalaman ng talata. Na nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng kaluguran sa lahat ng mga tao at araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang gayong dapat maligtas. Mga kaibigan namin at mga magulang, hindi po ito aming sariling kuro-kuro o palapalagay, kundi nakalagay po sa Biblia. Kung totoo po na hindi na kailangan ang iglesia, ito po ang isipin ninyo. Bakit, ang sabi sa talata, araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang mga dapat maligtas? Kung walang iglesia, pansinin po ninyo, kung walang iglesia, saan idaragdag ng Panginoon ang tao para maligtas? Ang iba pa nga po, nagtataka kapag naririnig nila ang aming itinuturo na mahalaga, kailangan ng tao yung tunay na iglesia sa kapakanan ng kaligtasan. Ano tuloy ang inaakala po nila? Sarili lang namin itong isipan o kaya palapalagay para po sa kanila ay isang bagong bagay ito, mga kaibigan namin. Matagal na pong katotohanan na mahalaga ang iglesia na nakabatay po sa Biblia sapagkat yung maliligtas maging sa panahon ng mga apostol ay idinaragdag ng Panginoon Diyos sa iglesia. Wala pa tayo sa daigdig na ito. Kasama na po sa plano ng Panginoon Diyos ang tunay na iglesia. Hindi po sariling palagay ko yan. Yan po ang nakabatay sa Biblia. Ang katunayan po, babasahin natin dito po sa Efeso, sa 3:20 hanggang 21, The Living Bible. Sa wikang Pilipino na po, ganito ang pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Ngayon ay luwalhati inawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon. Dahil sa kaniyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Jesucristo. Sana napansin po ninyo mga kaibigan ng pahayag na ito ng mga apostol. Ang pangunahing panukala po ng Panginoon Diyos, batay sa talata, ay para sa iglesia sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi po kami ang kinakalaban ng mga ayaw magpahalaga sa tunay na iglesia. Ang kinakalaban po ng mga taong gayon ay ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Ano naman po ang iginigiit ng iba, mga kaibigan namin? Ang importante lang daw po, magkaroon ng tao ng relasyon, relationship with our Lord Jesus Christ. Relasyon lang niya, hindi relihiyon. Yun ang sinasabi ng iba. Mga kaibigan, eto po sagot namin. Hindi kami tutol na importante ang relasyon sa ating Panginoong Sukristo. Pero ang tanong, alin po ba ang may relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Sukristo? O, pakinggan ninyo. Ang pahayag po sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso, sa 5:32, ganito ang inyong maririnig. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko.
ang may kaugnayan po o relasyon sa ating Panginoon Kristo, batay po sa Biblia, ay ang iglesia. Ano po ang kaugnayan ng ating Panginoon Kristo o relasyon ng Panginoon Kristo sa iglesia? Binasa ko na po sa inyo kanina, ang Panginoon Kristo po ang ulo, ang iglesia katawan niya. O ito isipin po ninyo mabuti. Hindi po ba't ang ulo ang may kaugnayan sa kanyang katawan? At ang katawan sa kanyang ulo? Kaya paano tayo magkakaroon? Huwag naman po kayong ma-offend. Paano tayo magkakaroon ng relasyon o kaugnayan sa Panginoon Kristo kung tayo ay wala sa iglesia? Sa halip na tayo nasa loob, ay kinakalaban pa natin ang importansya ng pagiging kaanib sa tunay na iglesia. Paano po ba nagkakaroon ng tao ng kaugnayan o relasyon sa ating Panginoon Kristo? Pakinggan nyo sa unang Korinto, sa 1:9, ganito muli ang patotoo sa atin ng dakilang apostol na si Pablo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Tayo po ay maliwanag na sinagot ng mga apostol kung paano ang tao magkakaroon ng tunay na kaugnayan o magiging kaisa ng ating Panginoon Kristo. Kailangan po, batay sa talata, tayo po ay tawagin ng Panginoon Diyos. Ito po ang magiging problema niyan sapagkat ito sinasabi ng iba. Ako, tinawag din ng Panginoon Diyos kasi nanaginip ako na ako raw tinatawag ng Panginoon Diyos. Kinakausap pa nga ako Kaya pagising ko, pakiramdam ko, at yun talaga ang tunay kong pakiramdam sa wari ko, ako'y meron ng relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag naman pong ma-offend yung mga tatamaan itong sasabihin ko po. Yan ang sinasabi ng iba. Pakiramdam lang po ninyo yon mga kaibigan. Sapagkat kung Biblia ang ating sasangguniin, paano po ba tinatawag ng Panginoon Diyos ang tao para makipag-isa o magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi ako sasagot, si Apostol Pablo. Pakinggan niyo sa sulat ni Apostol Pablo dito po sa 2 Tesalonica sa 2:14, ganito ang ating mababasa. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinangangaral namin sa inyo upang makahati kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga magulang, hindi po pala panaginip o kaya ay kwento ng kung sino-sino ang batayan o saligan ng pagtawag ng Panginoon Diyos. Ayon po sa Biblia, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinangaral namin sa inyo. Sa makatwid, merong magtuturo o mangangaral sa atin, yun ang pagtawag ng Diyos. Sana napansin po ninyo, hindi tayo sasampalataya lang. Kailangang may magtuturo sa atin o mangangaral ng ebanghelyo. Pero, lahat ba naman ng pangangaral o pagtuturo ng ebanghelyo ay pagtawag ng Panginoon Diyos? Sagutin ko po agad, hindi po. Bakit? Saan po ba matatagpuan ng mga taong tinawag ng Panginoon Diyos bunga ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo upang makipag-isa at magkaroon ng tunay na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoon Kristo? Biblia po muli. Pakinggan niyo sa Colosas 3:15, ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo muli. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag di naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayon po kay Apostol Pablo, ang tinawag ng Panginoon Diyos, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, na naging kaisa at nagkaroon ng tunay na kaugnayan sa Panginoon Kristo. Ang sabi po, tinawag din naman kayo sa isang katawan. Sana napansin po ninyo, tinawag din naman kayo sa isang katawan.
Hindi ba't ang katawan, binasa na po natin, yun ang iglesia? Aling iglesia? Yan, makikita po nyo sa inyong screen. Ito po ang iglesia na tinubos niya ng kanyang dugo, gaya ng binasa natin sa Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Kaya kung paanong mahalaga po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, bilang tagapagligtas, sapagkat siya po ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin bilang tagapagligtas, mahalaga rin po at hindi natin dapat iwasan ang pag-anib sa tunay na iglesia, sapagkat ang tunay na iglesia, katawan ng ating Panginoon Jesucristo, at dito idinaragdag ng Panginoon Diyos ang mga dapat maligtas. Kaya hindi po kami nagsasawa na manawagan sa lahat ng mga inabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo. Hinihimok namin kayo, magsuri po kayo. Pagsiyasat kayo sa relihiyon na inyong kinalalagyan o kaya isama ninyo itong Iglesia ni Cristo na inyong sinusubaybayan. Tinitiyak po namin sa inyo na ang lahat ng aral o doktrina na amin pong tinitindigan at ipinamamahagi sa inyo ay pawang nakabatay o nakasalig po sa Biblia. Kaya paano natin sasabihin, totoo ang isang samahang pangrelihiyon kung ang mga aral niya ay hindi naman nakabatay sa Biblia? Hangad po namin, mga kaibigan at mga magulang, pinakinabangan ninyo ang palatuntunang ito at sana po mag-observe kayo sa aming mga pagsamba. No po, lalo yung mga lugar na medyo hindi na po mahihigpit yung lockdown. Inaanyayahan po namin kayong mag-observe kayo sa aming isinasagawang religious activities, lalo yung pagsamba sa loob ng aming gusaling sambahan. At makikita po ninyo, mapatutunayan ninyo ang napakalaking pagkakaiba ng aming isinasagawang pagsamba sa Panginoon Diyos kaysa pagsamba ng iba't ibang kilusang pangrelihiyon. Sana po, pinagpala ng Diyos ang ating buong pamilya at manatili tayong ligtas sa iba't ibang uri ng karamdaman at kapahamakan.